What's up guys? Jubilito TV official po at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. Pero bago po natin simulan, syempre po, shoutout po muna natin Kuya Val Santos Matubang at Eda Vlogs at Kalingap Rap. Syempre po sa ating mga kalingap netizens, mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga kalingap at kabagis, no? Yung isang kalingap partners na halos bihira pong mareaksyonan ay bigla-bigla po ngayong napag-uusapan dahil po sa kanyang pagbablog sa dati pong Kalingap Angel, mga Kalingap at Kabagis. Ayan po ang intro natin. At yun nga po, mga Kalingap at Kabagis, usap-usapan ngayon sa community ng Kalingap ang naging pagbablog ni Mr. Benty Boy, mga Kalingap at Kabagis, dito po sa dating, actually, hindi naman ipinokus di ba? Ang video ni Mr. Benty Boy, mga Kalingap at Kabagis, ay nakapokus doon po sa supporters, no? Hindi lamang po ni Erica, bagkus supporters din po ni Edu, no? Ang mga individual na ito, ang talagang sinusuportahan nila nung meron pang love team, itong dalawang ito, ayun nga po, ang Edrica, mga Kalingap at Kabagis. At nung ang Edrica po ay nawala na, ay kumbaga, nandun pa rin po yung suporta, no? Pero hiwalay na. Pero andun pa rin, nakasupport pa rin po sila, mga Kalingap at Kabagis. Kini-question nga ng mga mangilan-ngilan yung pong pagko-content na yon na ginawa ni Mr. Benty Boy, mga Kalingap at Kabagis, no? Dahil nga daw po bakit wala na sa Kalingap, ay ikino-content pa ni Mr. Benty Boy, mga Kalingap at Kabagis. Yun po yung mga katanungan ng mga ibang netizens dito po kay Mr. Benty Boy, mga Kalingap at Kabagis. No? Pero, ayan, may pero. Kung i-analyze po natin, mga Kalingap at Kabagis, ang sitwasyon ay ang vlog ni Mr. Benty Boy ay hindi naman po nakapokus kay Erica. Bagkos nakapokus po ang video ni Mr. Benty Boy doon po sa pagpunta nila kay Edu, pagpunta nila sa bahay nila Erica, at yung pong pagtitreat, no, ng mga supporters na yon kay Erica. Yun po yung ganap, mga Kalingap at Kabagis. Nagsimula po ang lahat. Nung ito pong si Mr. Benty Boy ay kinontak siguro po, hindi ko po alam kung sino po yung unang kumontak, pero base nga po sa explanation ni Mr. Benty Boy ay kumbaga wala pong ibang mag-a-assist dito po sa mga supporters na yon. At dahil nga pong likas na matulungin ang isang Mr. Benty Boy ay siguro po kakilala din po siya, ay siya po yung nilapitan at siya po yung nag-assist habang itong mga supporters na ito ay nandyan po, no, sa Daet, mga Kalingap at Kabagis. Biruin mo, from Iloilo, Cavite, and Laguna, no? Yung tatlong yon, ang layo po ng kanilang pinanggalingan. So, syempre, wala pong kakilala sa Daet, kinontak po nila itong si Mr. Benty Boy. Yun po yung pagkakalam ko as far as I know, mga Kalingap at Kabagis. So, sa unang video na in-upload ni Mr. Benty Boy, ay una nilang pinuntahan si Kalingap Edu, pero wala po si Kalingap Edu. Then, tumuloy po sila doon po sa bahay nila Erica dahil nagkataon din po, kagaya ng sinabi ko kanina, sinusuportahan din po nila, no? Ina-idolize din po nila itong si Erica. Doon sa unang video upload ni Mr. Benty Boy ay wala po tayong nakitang Erica, mga Kalingap at Kabagis. No? Although ang title ay may kasamang Erica, pero kung papanoorin po natin yung buong video ay walang Erica, mga Kalingap at Kabagis. Sa pangalawang video, muli po nilang binalikan, no, si Kalingap Edu at ayun na nga po, no, nakita na nila. Nakita na po nila itong si Kalingap Edu at nakadaupang palad na po nila, nakausap, nakakwentuhan, ayan, nagkamustahan, mga Kalingap at Kabagis, for short. At doon nga po ay nabanggit, no? Nabanggit po yung dating tambalan, no? Dating tambalan, which is parang ito, yung
nag-ignite sa natutulog na damdamin ni Bobby TV 143, kaya nga po siya nakapag-reaction o nakapag-live na may possibility na ang tambalang Edrica, mga Kalingap at Kabagis, ay pwedeng magkabalikan. No? Doon po siguro, I assume, doon po nagsimula lahat ng espekulasyon ng isang Mr. Bobby TV 143 para po ang Edrica ay muling mabuhay bilang isang love team. Although ito'y isang preposition, no, mga Kalingap at Kabagis, no, ni Mr. Bobby TV 143, pero yung katotohanan, yung realidad, mga Kalingap at Kabagis, ay ikangay malabo pa po, no? Malabo pa po sa ikangay putik yan. Talagang malabo, putik eh, no? Na pwedeng mangyari, mga Kalingap at Kabagis. At yun, pagdating sa pangatlong video upload, no, nakatatlo si Kwan eh. Nakatatlo si Mr. Benty Boy, mga Kalingap at Kabagis. At sa pangatlong video, ayun na nga po, yung pagtitreat ng mga supporters sa pamilya nila Erica. Kumain sila sa mall, at although may mga pahapyaw na video, ito pong si Mr. Benty Boy kay Erica. Pero kung i-analyze po natin yung buong video, ay wala naman po nangyaring interview. Kumbaga nagpo-focus lamang po. Binibidyohan lang ng mga panakaw or pasaglit ni Mr. Benty Boy, ito pong si Erica. Pero wala pong nangyaring interview doon po sa video upload na yon. At doon din po sa pinaka-last na video ni Mr. Benty Boy, mga Kalingap at Kabagis, ay humingi po siya ng paumanhin, no, sa kanyang mga supporters, sa mga viewers ng Kalingap, na ika nga ay na-video niya nga po, no? Na-video niya at na-content ito pong pamilya ni Erica, and at the same time po yung mga supporters, no, ni Erica at ni Kalingap Edu, mga Kalingap at Kabagis. At wala naman po daw siyang masamang intensyon, which is, kung i-analyze po natin, ay wala naman po talaga, no? Ito pong mga circumstances na ito, kung ating pong titignan, ay very rare na mangyari, mga Kalingap at Kabagis. At lagi po nating isaalang-alang na si Mr. Benty Boy po ay isang content creator at ang kanyang bread butter ay ito nga pong platform na ito. Kumbaga talagang dito na siya. Ito na yung kanyang full-time job. Ngayon, yung mga araw na yung mga sponsor ay nandyan at ina-assist ni Mr. Benty Boy at wala siyang content, paano naman po ang kanyang revenue, mga Kalingap at Kabagis? Tatlong content yon. So we assume na 3 araw po na sinamahan niya po yung mga supporters na ito. Ang ganang sa akin lang, mga Kalingap at Kabagis, ito'y mga pagkakataon na hindi naman po nangyayari sa lahat ng oras. Kung hindi magbablog ang Benty Boy ng 3 araw, ano naman po ang kanyang kikitain? Ano po ang kanyang pang-aayuda? Ano po ang pangtutulong niya sa kanyang magulang sa loob ng 3 araw na yon na hindi po siya kikita? Kaya nga po tinik niya yung opportunity na yon, nag-i-content po kasi nagpaalam din naman po siya no? Sa magulang ni Erica na i-content niya nga po yung kanyang pag-a-assist dito po sa mga sponsor na yon. Which is, umokay naman, no? Umokay naman po yung magulang ni Erica, mga Kalingap at Kabagis, no? At fortunately, ay kahit papaano po, ay talagang may views, no? Yung video upload ni Mr. Benty Boy patungkol nga po dito sa kanyang pag-a-assist, no? At Erica ang content, ika nga. Pero yung mga iba ay mukhang inaalmahan at sabi nga po ay hindi nagpapasakop sa rules si Mr. Benty Boy, mga Kalingap at Kabagis. At ika nga ay bakit kailangan pang i-content, bakit kailangan pang i-upload sa kanyang channel. Ang sagot po dyan, mga Kalingap at Kabagis, natural, di ba? Content creator si Mr. Benty Boy. At kung i-analyze natin yung mga video, wala pong issue talaga, no? Hindi siya Erica related hindi siya Erica related na mga content. Bagkus naka-focus po ang content na yon doon po talaga sa mga sponsor na kanyang inassist, mga Kalingap at Kabagis. Kung meron mang pagkakamali, no? Kung meron mang pagkakamali sa mata ng mga ikangang sumisita, ayun pong pagsama ng pangalang Erica doon po sa kanyang thumbnail, and at the same time po ay doon po sa kanyang title
mga kalingap at kabagis. Pero kung isa ka pong YouTuber na katulad po namin, ay mauunawaan po namin yon. Kasi strategy po yun eh, no? Strategy po yun mga kalingap at kabagis. Para ika nga'y maklik at mapanood po ng mga viewers. Di ba? Bilang isang content creator ay kailangan maging imaginative ka rin sa mga bagay-bagay patungkol po sa mga content mo. Dahil kung bara-bara ka lang na mag-a-upload, di ba? Hindi mo bibigyan ng effort ang iyong title at ang iyong thumbnail, eh baka langawin po, mga kalingap at kabagis, ang iyong pinaghirapang video at walang manood, di ba? At wala kang revenue, mga kalingap at kabagis. Kaya ang ganun sa akin, strategy po yan ni Mr. Bentiboy, no? Kung paano po ika ngay ma-hype yung kanyang video upload or mare-recommend at ika ngay mag-viral, mga kalingap at kabagis, no? Balik naman po tayo doon sa katanungang bakit hindi po siya sumusunod sa rules na ika nga ay bakit ikinokontent niya pa po ang mga wala na sa kalingap, mga kalingap at kabagis. No? Sabi ko nga po ay may mga pagkakataon talaga, no? Unforeseen event, no, sa ating buhay, katulad nga po itong biglaang pagpunta ng mga sponsor, no, na inassist niya. Di ba, mga kalingap at kabagis? At sa loob nga po ng mga araw na yon, ay hindi po talaga siya makakapag-charity, hindi po siya makakapag-content ng iba. So meaning to say, wala siyang upload, no, sa loob ng 3 araw na yon. Kaya itinake niya yung opportunity na yon para gawing content, mga kalingap at kabagis. Ganun lang po kasimple yon. At hindi naman po araw-araw na ginagawa ng isang Bentiboy yung mga ganyang pagkakataon. Dahil nga po, syempre, Bentiboy yan eh, di ba? Isa sa mga pinakamasipag na charity vlogger po dito sa Kalingap. Ngayon pa ba, na ika nga'y gagawan natin ng issue, si Bentiboy, sa ganong pamamaraan niya lamang po ng pagkukontent, mga Kalingap at kabagis, ay ika nga'y babahiran natin yung napakagandang track record ng isang Bentiboy, lalong-lalo na po sa pagcha-charity, mga Kalingap at kabagis. Para sa akin po, no? Para sa akin lang naman, ay wag na po nating gawing big deal yung ginawa ni Mr. Bentiboy. Di ba? Para sa akin, bilang isang content creator, nagawa niya po yun. Kasi unang-una, bread and butter niya po ang YouTube. Si Mr. Bentiboy, mga kalingap at kabagis. Yun na lang po siguro yung pinaka-straightforward na sagot sa mga katanungan at sa mga nambabash kay Mr. Bentiboy. Content creator nga ni, yun lang po, ganun lang po kasimple, mga kalingap at kabagis. At patungkol sa rules, oo, nandoon, may nalabag, pero, di ba, hindi naman po araw-araw na ginagawa ng Bentiboy yung pagko-content ng ganun. Sabi nga po nila, meron po tayong kasabihan, once in a blue moon. At kung meron ng paglabag, hindi naman po ganun, no? Hindi naman po ganun kabigat yung paglabag na yun. Dahil unang-una, kung ina-analyze natin yung 3 video, wala po tayong nakitang pag-i-interview, ng actual na pag-i-interview doon po sa dating beneficiaries, mga kalingap at kabagis. At hindi ko lang alam kung ano po ang magiging ika ngay hatol ng Karaba dito po kay Mr. Bentiboy, mga kalingap at kabagis. Bibigyan ba siya ng verbal warning? Or ika nga ay, syempre, first offense, verbal warning yan, di ba? Mga kalingap at kabagis. Yung tinatawag po nating love letter, no? Mga kalingap at kabagis. Well, anyhow, para sa akin, tuloy lang ang laban, tuloy lang ang pag-charity, Mr. Bentiboy. At sa tingin ko, mauunawaan ka ng mga supporters mo at ng mga viewers mo. Ang di ko lang ika nga siguro madidepensahan ngayon ay yung naging content ni Mr. Bobby TV 143 regarding sa pagbabalik ng Edrica. No? Kanya yun eh. Content niya yun. Mga kalingap at kabagis. Bahala na si Bobby TV 143 ang magpaliwanag doon, mga kalingap at kabagis. So yun, kagaya ng dati, yung comment ninyo abangan ko sa comment section. So yun muli, maraming salamat talaga sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, papalala po ang inyong host. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, yan, subscribe nyo na po, Jubilito TV Official. At kung nagustuhan nyo po ang ating reaction video for today, paki-like and share na rin po, mga kalingap at kabagis. So hanggang dito na lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Coach at ng Team Bios ng Kalingap.
As always, mga Kalingap and Kabagis, peace, God first, God bless po. Bye! Tumalaki na yung tigyawat ko, pambihira. Sige na po, bye-bye!